Bagamat dinarayo pa rin ang kilalang tourist spots ng Maynila gaya ng Intramuros o Luneta, mas interesado na raw ang mga turista sa tinatawag na SOCRAL o Social and Cultural Tour sa lungsod. Dito dinadala ang mga turista sa mga lugar na nagpapakita ng ibang bahagi ng syudad, gaya ng Smoky Mountain o ang Ulingan. Sinamahan namin ang ilang banyaga sa kanilang unang SOCRAL Tour at inalam ang kanilang reaksyon sa sinasabing tunay na mukha ng Maynila. Ang maputik, mausok at maruming lugar na ito sa Maynila, aakalain mo bang isang tourist spot na rin? Please don't give any sweet. Simula taong 2011, nagsasagawa na ng tour ang grupong Smoky Tours sa Sitio Damayan sa Tondo, Maynila. Dito matatagpuan ang mahigit 1,500 pamilyang walang maayos na tirahan at madalas pangangalakal ng basura at pag-uuling ang pangunahing ikinabubuhay. So what we try to do in Smoky Tours is try to show Smoky Mountain as a part of life, with positivity, with dignity. And to show other people that you don't need an iPod or an iPhone or whatever you all need. You don't need that to be happy. Because if you walk there, for me, something changes inside. Ang pasimuno ng proyekto, isang banyagang turista pa mismo, ang Dutch na si Juliet. Napadpad si Juliet sa Pilipinas taong 2007 para masilayan at makilala ang mga Pilipino. Because for me, traveling is more about the people you meet and the interaction you have. Because you remember who you met, right? Same as what perhaps Filipinos would remember, oh, what did I eat? But I would remember who did I eat and what did I learn. And I like the Philippines a lot because people are so genuine. Nang magawi sa isang depressed area sa Samar, napagtanto raw niyang ang pinakamapagbigay na Pilipino ay yun pang salat sa buhay. There's an old lady, she gave me an egg. I was just walking there, she gave me an egg. I know she doesn't have much to eat. And for me, that was so touching. I will always remember that. Ang tuwang naramdaman, gusto niya rin daw maranasan ng ibang tao, kaya niya itinatag ang Smoky Tours. Suot ang bota, inilibot ng tour guide na si Nympha ang bisita nila sa araw na iyon. Ang Dutch na si Freya, isang first-time tourist dito sa Pilipinas. First stop ay isang eskwelahang gawa ng isang non-government organization na libreng nagpapaaral sa mga bata. Second stop ay ang bahagi ng Smoky Mountain, kung saan tone-toneladang basura ang nakatambak. 80% of people relying on scavenging here, and the others is in the charcoal production. Well, I will show you shortly. Live here. Sunod namang pinasok ang mga kabahayan sa sitio. Ibinahagi ni Nympha na walang sariling tubig, kuryente at banyo ang mga residente. Here, we call this solar lighting. So they use it for temporary lights for the night. So people will pay this for the amount of 5 pesos for the charging. Stay here inside. Pagdating naman sa pagkain, saktong nadaanan ng grupo ang isang pamilyang pagpag ang pananghalian. This is a leftover chicken from the garbage bins, namely in food store. The cost of the pagpag is 15 to 20 pesos per bag. Sa halip na mahiya sa turistang napadaan, laking tuwa pang itinuro ng Ali kung paano kainin ang pagpag. So we have also Itinuro rin ni Nympha ang maliit na simbahan na nagpapakita ng pagkamalikhain ng mga taga roon. Natuntun din nila ang likuran ng sitio kung saan tanaw na ang Manila Bay. Sa puntong ito, naikwento na ni Nympha kay Freya na hindi pag-aari ng mga residente doon ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan. Of the Smoky Mountain residents will completely relocated in 2015. So the big problem is employment. Ilang minuto pa, narating rin ang grupo ang Ulingan kung saan abalang nagsisiga ang mga bata at matatanda. Ang usok na mahapdi sa mata at masakit sa ilong, hindi sagabal para makita ni Freya ang tiyaga ng mga mag-uuling.
Ayon sa tour guide na si Nympha, hindi naman daw masamang ipakita ang realidad na pinagdadaanan ng kanyang ilang mga kababayan, lalo pat nakakatulong naman ito. Katulad nung may na-tour ako dati from Netherlands si Sir Jobs. Ngayon, nung na-tour ko siya noon, bumalik siya dito ng ibang month, tapos nag-donate siya. They will bring it to the big factory. Ang ibinabayad din ng bawat turista sa Smoky Tours na nagkakahalaga ng 750 piso na pupunta sa bahay at yaman ni St. Martin de Porres. Isa itong non-government organization na nagsasagawa ng medical missions, livelihood at feeding programs para sa mga residente ng Sitio Damayan. Ang mga nalaman ni Freya sa Smoky Tours, ibabahagi raw niya sa mga kaibigang nasa Netherlands, lalo't hindi lamang kahirapan ng buhay ang natagpuan niya rito. Tourists sometimes just go to, let's say, the safer areas because they're scared. But I think that people here are really nice and they're actually very welcoming. When they see a tourist, they're actually really inviting. Like some of the persons even invited me to eat there, even though they don't have a lot. So I also think it's a very good experience for people, even for Filipinos, maybe the ones that live in Makati and just stay there. It's also a good thing to see. Para naman kay Juliet, ang realidad na ipinapakita nila sa Smoky Tours ay hindi magpapababa ng turismo sa Maynila o sa Pilipinas. Smoky Tours tries to promote a different way of life, right? So I expected a lot of criticism, but there isn't because tour leaders speak with pride about their country, about being Filipino, about helping others, about all the good things in the country. I love the Philippines, I love the people, I love so much to do still. Umaasa silang magiging daan ang kanilang proyekto para mabigyan ng totoong solusyon ang problema ng kahirapan sa lugar, upang balang araw, hindi na ang maitim na usok at tambak na basura ang bibida sa mga turista, kundi ang masikap at masayang komunidad. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.